Good. Muli, isang magandang gabi sa bawat isa. At muli mag-aaral naman tayo, no? Discipleship. At ito ay isa sa dalawang huling lesson natin. So, ngayon, and then next Thursday, that will be the last. Iniisip ko kung, okay, yes, totoo yan. Iniisip ko kung magle-lesson pa ako next week or magpapa-exam. So, mamili kayo. Alam ko yan. Ayan. Lesson. Lesson or exam. Ayan. So, thank you. Magandang gabi. Sa lahat ng mga nakasubaybay dyan sa ating munting channel, sa YouTube channel natin, paki-subscribe and like na lang. So, challenges of modern day disciples. Yan. Yan ang lesson natin ngayon. Anong ibig sabihin ng challenges? Ha? Anong ibig sabihin ng challenges? Pag sinabi natin challenges, what do you mean by that? Pagsubok, okay? Mga not necessarily hindi lang pagsubok, kundi mga parang anong tawag dito? Parang magiging hadlang o kaya ay medyo magiging balakid. No? Yan, malalim masyado. Yung Tagalog natin, challenges. Okay. So parang negative side yan, ng pagiging disciple. Okay. So, kasi hindi naman lahat sa pag-aaral nating salita ng Diyos ay hindi laging positive thing. Siyempre, may negative thing doon, no? Kagaya din ng yung mga training, pag-aaral ninyo. Like for example, mga teacher. Yan, si Cassie, mga teacher, no? Mga nag-aaral sa school. Halos lahat kayo, mga nag-aaral. Gusto nyo magkaroon ng degree, di ba? O yan, gusto nyo magkaroon ng degree. Pero, you cannot earn your degree in overnight. Hindi ka pwedeng matulong ngayong gabi, and then bukas, ay nakuha mo na kung anong degree ang gusto mong gawin o gusto mong makuha in just overnight. Hindi. Sa halip, para makuha mo yung degree na yon, you have to spend a lot of time studying, taking exam, review. Every day, you have to come to school. At lahat, yan yung mga sinasabi nating challenges. Just for you to earn your degree. Di ba? Yung pag-aaral. Gusto mo maging successful sa buhay. Paghihirapan mo. Ayan, paghihirapan mo. So, sa gabing ito, yan ang pag-aaralan natin. Ano ba yung mga kinakaharap na challenges ng isang alagad ng Panginoon? Now, kung makikita ninyo yung background, mga sundalo yan. No? Mga sundalo. Kasi, naniniwala ko na as you are disciples, you are also soldiers. Sundalo kayo ng Diyos. So, you are not children anymore. Okay? So, hindi ko na kayo i-treat as children. Ngayon, starting today, tonight pala, okay? I will not treat you as young people, as Sunday school teachers, as scholars, but I will treat you as soldiers. And you know what the soldiers to be treated? With strictness. Pakibasa ni Ate Angel kasi busy siya. Ayan. Ito muna, modern day disciples encounter several challenges as they seek to follow Jesus' faith. Okay, number 1. Pakibasa. Lack of consistency in spiritual practices. Maintaining regular spiritual discipline, such as prayer, Bible studies, and worship can be challenging due to busy schedules and distractions. Yan. Thank you. Yan. Salamat, Ate Angel, no? Sinabi dyan, no, yung mga modern day disciples, kayo yon, mga modern day disciples. Hindi na kayo kagaya nila Pedro, na ang daladala ay lambat, ay sagwan, o lampara. No? Hindi kayo kagaya nila yung mga unang disciple. Kayo ay modern disciple. Ang daladala nyo ngayon ay ang inyong learning, ang inyong knowledge sa school, sa church, mga nalalaman nyo sa salita ng Diyos. You are the modern disciples sa panahon natin ngayon.
makabagong, di ba? Pero nga tayong tinatawag ng mga makabagong bayani, di ba? Noong unang panahon, sino yung mga lumang bayani? Lapu-Lapu, sino pa? Lapu-Lapu, sila Andres Bonifacio, di ba? Mga dating bayani. Di ba? Ang modern heroes, modern bayani ay yung mga OFW, ayan, yung mga sundalo natin, di ba? Kayo ang modern heroes. Ayan. So kayo din ang mga modern disciples sa panahon natin ngayon, di ba? So, sabi diyan, modern disciples encounter several challenges as they seek to follow Jesus faithfully. Di ba? Habang kayo ay nagpapatuloy na hinahanap ninyo ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay, habang hinahanap nyo, sinisikap ninyong sundin na ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay, hindi magiging madali. Di ba? Kaya sabi ni Jesus Christ, sa salita niya, sabi niya, if anyone who wants to be my disciple, whoever wants to be my disciple, he must take up his cross daily and follow me. Carry his cross, take up his cross daily and follow me. Meron pa dinagdag siya doon. Ano pa yun? Sabi niya, he has to forget about himself. Di ba? Ano yun? May word doon eh. Deny himself. Yun, galing naman ni Diyos. He must deny himself, take up his cross, and follow me. Yun ang sinabi ni Jesus Christ sa mga disciple niya, di ba, Mariel? No, deny yourself. As you seek to follow Jesus Christ, sa panahon ngayon, ito ang mga challenges na pwede ninyong harapin. Dahil sa mga busy schedules and distractions. Ayan, anong nangyayari? Lack of consistency in spiritual practices. Ano yung mga spiritual practices? Kagaya ng, mga spiritual discipline like prayer, Bible meditation or Bible study, worship, yung paglingkod sa Panginoon, pag-serve. Naapektuhan lahat yan, nagiging inconsistent o nagiging lack of consistent dahil sa inyong mga schedules at sa mga distractions. Diba? Halimbawa, kagaya ninyo, mag-aaral kayo. Talaga namang nag-aaral kayo. Maganda naman yun. Kaya lang minsan, sa sobrang dami ng inyong mga ginagawa, pwedeng yun ang maging dahilan para hindi kayo magkaroon ng magtuloy-tuloy yung commitment sa Panginoon. Pwedeng makahadlang sa inyong commitment. Distraction. Anong mga distraction sa tingin ninyo yung pwedeng mangyari? O anong mga distraction ang pwedeng makahadlang sa inyo sa paglilingkod sa Panginoon? Social media, yan. Friends, ha? Ambition, yan. Ano pa? Thank you, mga ambition sa buhay. Boyfriend or girlfriend. Di ba? Ang daming ganyan. Dami kong kilalang ganyan. Nung wala pang boyfriend, wala pang girlfriend, napakainit sa Panginoon. Di ba? Tapos talagang, very zeal, nag-uumapaw, talagang, di ba, Mariel? Alam ni Mariel yan, naiintindihan ni Mariel ang sinasabi ko. She can relate to what I am saying right now. Lalim ng English ko, di ba? Talagang, damang-dama ni Mariel ang ibig kong sabihin. Tangging-tanggi si Mariel. Okay. Di ba, Diyos, may mga ganun. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Nagka-crush. Ayaw, cute naman doon. Sana pansinin ako. Pinansin. Hi, pwede ba tayo mag-milk tea? Umpisa yan, nag-milk tea. Pwede ko bang makuha yung Facebook account na nag-friend request? Ayan na, nagka-develop na. Nag-hi, hello na, sa cellphone, ay sa messenger, hi, hello, ayan. Kumain ka na ba? Ayan. Good morning. Ganun mga barat eh. Dati, makikita mo lagi sa church every Sunday. Makikita mo palagi sa mga fellowship. Nung nagka-jowa na, andun na, nasa date na palagi. Ayun na. Patay na. Hindi mo na mahagilap, brother, ha? Hindi mo na mahagilap. Nandun na sa date. Lagi na nasa date. Tapos, dati, nag-uumapok sa prayer.
Ba ngayon, hindi na nananalangin. Lagi na lang nakatingin sa cellphone kasi nandun yung picture ng jowa niya. Yun na lang ang pinagmamasdan. Yeah, yung picture ng jowa. Nag-break. O kaya nagkatampuhan. Naku na broken hearted. Lalong hindi nagsimba. Kasi masama ang loob, ay, yun pa ang naging dahilan. Yes. So, yun yung mga sinasabi nating mga distraction. Yeah? Sinasabi ko sa inyo yan. Dahil yan ang realidad. Number 2, siyempre, pinabasa natin yung si Angel. Di yung number 2, yung kanyang kalahati. Yung kalahati. Distraction in the digital age. Technology, especially smartphones and social media, and divert our attention on spiritual growth. Setting Intentional. boundaries, mindful practices helps maintain focus and faith. Yan. Yan o, distraction in digital age. Grabe. Yung panahon natin ngayon. Meron na ako ngayon napanood sa YouTube AI. Yung AI. Grabe. Alam nyo ba na ang AI ay may mga sumusulpot ngayon na theory na siya yung gagamitin ng Antichrist. Anti-tools. AI is not the actual Antichrist. But it can be a tool ng Antichrist to control the people. Lahat na ngayon, di ba, ano na ngayon talagang digital world na. Yung mga pera ngayon, siguro, mailan-ilan na lang sa atin. Yung, dito na lang siguro sa Pilipinas yung gumagamit pa ng cash. Alam nyo, sa ibang bansa, cashless na. Puro mga, kung hindi credit card, ano pa kuya? Mga GCash, digital money sa cellphone. Yung iba ang mga smartphone nila, cellphone. Dito, cellphone. Oh. Mag-withdraw. Voice lang, voice identification ba tawag doon? Voice recognition. Ayun, voice recognition. Sasabihin lang, burger. Dorting yung burger. Grabe, no? Okay. Talagang tamad na nga kahit ngayon, di ba, yung iba, nag-grocery sa Pure Gold, pwede kang tumawag sa Pure Gold. Sasabihin mo, di-deliver nila. Ganun Ngayon, ganun na sa ibang bansa. Tapos, yung iba, hindi lang cellphone. Meron na silang chip dito. Naka-chip na. Nasa ilalim ng balat. Parang maliit na tawag doon, microchip. May isa pa tawag doon RF. Ganon. RFID, kung hindi ka masyado. Lahat lang information nandun. Bank account, address, kailan ka pinanganak, sino mga magulang mo, anong trabaho mo. Lahat ng information mo nandun isa-swipe mo lang, gano'n. Taka ng hypermarket, bibili ka, magbabayad ka, swipe mo. Ayan, nasa digital age na tayo. At hindi lang yan, yung mga, ang problema dyan, yung tinatawag nating social media and entertainment. People love to be entertained. Mga kabataan ngayon, hindi mo mapaupo ng hindi nagsiselfone ng kahit 2 minutes. Pag upo niyan, cellphone. Upo, cellphone. Wala ka na makikita ng kabataan ngayon na nakaupo na walang ginagawa. Lahat ng pag umupo may cellphone. Kahit nga yung mga construction worker Papansin ko, Jo. Di ba? Katrabaho din, may mga cellphone, may mga dito, earphone. Naghahalo ng simento, may earphone, nagbubuhat ng hollow blocks, naka-earphone. Gusto ba i-entertain? Lahat ng tao ngayon, walang, di ba? Ikaw, pansinin mo, mga kapatid nyo, mga kabataan, mga pamangkin nyo. Ganon na ngayon ang mga bata ngayon. Digital world, entertainment. At yan, pwede rin maging challenge sa mga disciples like you. Sa mga alagad ng Panginoon. Di ba? Check yourself. Isa kayo sa mga ganon na hindi mapakali pag walang kinakalikot sa cellphone. That is distraction.
Hindi masama, ibig sabihin parang it looks like okay, it seems like there's nothing wrong with it. Pero pag yun ay naging routine, naging part of your life, become yourself, become part of who you are, doon yun nagiging masama. Amen? Okay. So, salamat. Next slide tayo, Kuya Paulo. Yan. Number 3, pakibasa ni Mariels. Addressing doubts and questioning faith. Doubts are inherent in our spiritual journey. Disciples may grapple with questions about God, suffering, or seeking answers, and growing faith is essential. Yan. Thank you. Addressing doubts and questioning faith. Minsan, isa pa sa challenges natin yung doubt. No? Nagkakaroon tayo ng alinlangan sa pananampalataya natin, no? At kini-question natin yung faith. Ito ay nangyayari ito ang challenge kapag mababaw ang ating foundation sa ating pananampalataya. Lalo na sa panahon natin ngayon, dahil nga panahon na tayo ng social media, panahon na tayo digital world, ang dami natin, we have the access sa social media and we have all the access sa mga information. Di ba? At hindi lahat ng information ay totoo. Mga doctrine, biblical teaching, dinadivert na ng kaaway ngayon. Yung mga biblical teaching. Di ba? Yung pinanood natin nung nakaraan, naalala nyo? Nung Sabado ba yun o BTS din? BTS? Yung kay Tetelestai, di ba? At saka yung isa ring video na may mga, yung kay Tetelestai, yung pinakita niya doon, na yung mga video, no, AI, nagpipre, sabi, maybe we are not sinful. Maybe there's no sin. Maybe we are really good. That is telling us or teaching us how to feel that we are good. And mag-create ng doubt sa ating puso. Doubt. Questioning faith. Nagkakaroon tayo ng doubt. Kini-question mo, totoo kaya ang Diyos? Ayan. Diyan mag-uumpisa yan. When you start doubting God, and when you start doubting your faith, diyan mag-uumpisa yung mawala tayo sa ating pananampalataya. Kaya lagi natin pinapaalala sa inyo, maging rooted kayo sa salita ng Diyos. Kasi yun lang ang may panglalaban natin sa mga deception, mga pandaraya ng kaaway tungkol sa salita ng Diyos. Kailangan yung rooted sa Word of God. Amen? Okay. Number 4, pakibasa ni Ate Cassie. Balancing spiritual growth with dignity. Integrity besides day-to-day can be fun. Yeah. Finding time for both personal growth and practical responsibilities requires intentional. Yeah, thank you. Aba, magandang boss mo ngayon, ha? Nagbibinata. Okay. Yan, salamat Ate Cassie, ha? Balancing spiritual growth with daily life. Yan, ito, challenge din natin to kung paano natin to gagawin. Yung balance, time management, di ba? Yung prioritizing, what to be prioritized. To prioritize what to be prioritized. That's the problem, yung balancing. Pagsasamahin mo yung family life. Kasi, kayo, tandaan nyo ito. Gusto kong pag-usipan nyo to. Nung mga bata pa kayo, nung kayo ay mga kagaya ni Anissa, yan. Walang problema yan. Everything is beautiful, ha? Lakad-lakad, may humahabol sa kanya. Anissa! Somebody has to take care of her, di ba? Talagang, lahat mga bata, ganun naman eh. Pero once na ikaw ay naging 7 years old ka, nag-grade 1 ka, mayroon kang responsibility, assignment, di ba? Matulog ng maaga, papasok sa school. Habang ang isang bata ay nagkakaedad, from 7 years old to 8 years old, nadadagdagan siya ng responsibility. Naging 9 years old, the following year, 9 years old, dadagdagan na naman yung kanyang another responsibility. Every year, as a person grows older, it adds responsibility to him or to her.
habang tayo ay nagkakaedad, umiidad. Kayo, nung high school kayo, hindi naman kayo doon kabigat ang mga responsibility nyo. Ngayon, college tayo, mas mabigat na kasi hindi lang kayo, hindi lang yung sarili nyo ang dapat nyong isipin. You have to take care of your family. I-prioritize ang pamilya nyo, i-prioritize nyo ang sarili nyo, ang inyong pag-aaral, study, and then church, ministry. Diba? Nadagdagan, meron na kayong bagong responsibility, church. Eh, nag-boyfriend ka pa. Another responsibility. Diba? So, ano ba ang mga responsibility mo? Study, family, personal, God, boyfriend. Ha? Oh, 5 na. Oh. Social life. Eh, ikaw pa lang, sa sarili mo pa lang, ang dami mo ng priority sa sarili mo pa lang, ha? Tanggalin mo lahat ng yon. Tanggalin mo family, tanggalin mo study, tanggalin mo church, tanggalin mo boyfriend. Ikaw pa lang, sa sarili mo, ang dami mo ng responsibility how to take care of yourself. Eh, yung mga tao pa sa paligid mo. Not to mention all of them. Kapatid, oh. Diba? Si ate, kaganyan-ganyan lang si ate PJ, pero kinakailangan niyang alagaan si Lonzo, kailangan niyang gabayan si Ayla, kailangan niyang ano tawag dito? Panalangin ang kanyang nanay at tatay. Diba? Lahat ng yun responsibility. Minsan hindi lang yung sarili mo ang kailangan mong asikasuhin, pati yung mga tao sa paligid mo. Family, first and foremost. And then, study, church, ministry, ganun. Nadadagdagan habang lumalaki ka, habang tumatanda ka. And the question is, how do you balance the responsibility? Paano mo babalansin yun? No, how to put them into the right perspective. Yun ang challenge. No. Ilang oras ang spend mo sa family, ilang oras ang spend mo sa study, ilang oras ang spend mo sa simbahan, sa ministry, sa jowa. Ha? Ganun balance spiritual growth with daily life. Yung conflict between your personal need versus your spiritual need. Diba? Yun. Ano mo yun pagbabalansin? Ngayon, kapag pa-jabi-jabi ka lang, wala kang pakialam, hindi mo yan maiayos. Magkakaproblema ka. Magkakaroon ka ng mga maling desisyon. Kasi, hindi mo alam kung ano ang prioritize mo, ano ang ipaprioritize mo, ano ang priority mo. Hindi mo alam na akala mo, lahat sila pare-pareho, alam mo, pare-pareho yung value nila. So, ang inuna mo, boyfriend o kaya girlfriend, pinabayaan mong study, pinabayaan mong ministry. Kasi akala mo, they are equally important. Pero, you have to select which one to be prioritized. Ano yung dapat sa number 1, ano yung number sa 2, ano yung number 2, ano yung number 3, ano yung number 4, 5, ganun. Yun ang tinatawag na balancing spiritual growth with daily life. Kaya, mahirap gawin yun. Pero God, as the days go by, God will give you the wisdom para gawin yun. Okay? So, salamat. Okay, tuloy tayo. May tanong kayo doon? May tanong ba? Pakibalipat po ako, ya. Any question regarding this? O, sa kabila, yung 1 and 2. Any question? Wala? Sige, tuloy tayo. Ayan, guide of a disciple. So, para masolusyonan natin yung mga challenges na yan, di ba? 1, 2, 3, 4 yung challenges. Ito yung advice. Ito yung guide natin. So, dapat gawin natin, number 1, humility and contentment. Okay, pakibasa ni Ate Alex. Recognize. Humility and contentment. Yes. Recognize that we are not greater than our master teacher. Jesus, instead of seeking personal glory, find contentment in following Christ's example. Yan. So may mga verses tayo dyan. Sa Luke chapter 18 verse 14, James 4, 6 and 10, 1 Peter 5, 6, Philippians 4, 12 to 13. So yan yung mga Bible verse ninyo, pwede ninyong tingnan, no? So humility and contentment. Okay, basahin natin yung isa. Luke 18:14. Sinong gusto bumasa yan? Luke 18:14.
Sige, Kuya Joel. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay baba at ang nagpapakababa ay tataas. Yun, ang sinumang mamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ayan. Those who exalt himself will be humbled, and those who humbled will be exalted. Yun yung kwento nung parable ng pariseo at yung tax collector. Ayan, maniningil ng buwis. Sa James chapter 4 verse 6, pakibasa rin. 6 and 10. Ayan, si Angel. 4, 6 and 10. I give for things, but he gives more grace. Therefore, it says, God opposes The proud. the proud, but gives grace to the humble. Yeah, God gives grace to the humble, but He opposes the proud. Parang gano'n, no? Salamat. Verse 10, gano'n din. Humble yourself before the Lord, and He will exalt you. Yan. Humble yourself before the Lord, and He will exalt you in due time. Ganyan din, 1 Peter 5 verse 6. Sinong gustong bumasa? 1 Peter chapter 5 verse 6, si Ate Cassie. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, and He will lift you up. Yan. So, more on humble humility pa rin, di ba? Thank you. Philippians 4:12 to 13. Pakibasa? Alex? Nakita mo? Okay, sino? Nakabasa, nakakita. Philippians 4:12 to 13. Nakita mo? Ayan, sige. Tama. Naranasan ko na ang pagkikapos. Naranasan ko na rin ang tagasan. Ayan. Natutunan ko ng sikreto kung paano siyan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang gusto ko ang masutom, ang managana o magbibig. Mm-hmm. At ito yung nagagawa ko dahil sa nakas sa akin. Ayun, okay. Ginawa niyo yung pagtulong sa akin. Amen. Okay, sabi doon na I can do all things to Christ who gives me strength. Yan, sa 13 yan ng chapter 4, Philippians. Okay, so salamat, no? Yun, yung Philippians 4:12 to 13, ano yan, more on contentment. Sabi ni Paul, I have learned how to be content in any situation. Natutunan kong maging kontento sa kahit ano at sa anumang paraan at anong sitwasyon. I learn, sabi niya, I know how to be plenty and I know how to be in need. Alam ko yung karanasan na sagana at alam ko rin yung panahon na kulang. Ayan, plenty and in need. Ayan. So, ganun siya. Yun ang buhay ni Paul. Wala siyang reklamo, hindi siya umaangal. Ayan, humility and contentment. Another thing, endurance and resilience. Pakibasa yan ni Ate PJ, please. And endurance and resilience. When facing challenges, insults, opposition, or mistreatment due to our faith, draw strength from knowing Jesus experienced the same. Jesus inspires us to persevere with resilience even when the world Opposes us. Yan, thank you. Yan, makikita natin yan. Hebrew chapter 10, 19 to 25. 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Ganun din, Philippians 4, 13. Diyan sa Hebrew chapter 10, binabanggit dyan yung perseverance under trials. How to persevere under trials. Maging matyaga, mag-endure kahit sa ilalim o gitna ng kahirapan. Yan, pag binasa niya, 19 to 25. Tinuturo dyan na maging faithful tayo sa lahat ng panahon sapagkat ang tumawag sa atin ay matapat na Diyos. Ganyan din sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 16, sinasabi dyan ni Pedro na huwag kayong mahiya kung kayo ay dumaranas ng mga pagsubok o kayo ay alipustahin dahil kayo ay mga Kristiyano.
Don't be shy, don't be ashamed if you are insulted because of Jesus Christ. No? Sabi niya, mahiya kayo kung kayo ay gumagawa ng masama. Ikahiya ninyo kung kayo ay inaakusahan, iniinsulto dahil sa paggawa nyo ng masama. Pero kung kayo ay iniinsulto o inaalipusta dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ikagalak ninyo. Ganyan sabi ni Pedro, ikagalak ninyo, magalak kayo, matuwa kayo, dahil you bear the name of Christ. Yan ang sinabi dyan, basahin niyo mabuti yan. Grabe yung sinabi ni Pedro. Ikagalak mo kung may nag-ano sa'yo, yung parang nag-iinsulto sa'yo. Dahil born again ka. Dahil Kristiyano ka. Wag mo na lang silang pansinin. You bear the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Endurance. Endurance, pagtatyaga. Yun ang word niyan. Endurance, pagtitiis, pagtatyaga, pagiging matibay. Ang word na resilience, parang ano yan eh, ang resilience ay ability to bounce back. Ability to bounce back even in the midst of difficulties or even when calamity strikes you. No? Kaya mong mag-bounce back, kaya mong makabawi. Di ba? Halimbawa, yung mga nagbo-boxing, suntok-suntok, ha? Na-knockout. Hindi pala knockout, yung knockdown lang. Di ba? Knockdown, bagsak. Pero, yung talagang professional na boksingero, hindi yan sumusuko. Tatayo at tatayo yan, kahit groge. Tatayo yan. Bibilangan yan. 1, 2. Sa loob ng 10 seconds yan, kailangan makarecover siya. And then, yung mga professional na yan, alam nila ang gagawin nila. Nakakabawi yan before mag-10. Kasi pag narinig niya yung 10 at groge pa rin siya, talo na siya. So, kailangan, bago dumating sa 10, kailangan ipakita niya na okay na siya. That is resilience. Yung bounce back. Ability to bounce back. Kahit na mahirap yung situation. Ayan, kaya nyo ba yun? Identity in Christ. Ito, maganda to, no? May basa, Kuya Louie? Identity in Christ. Our great eyes it be to like our Master, serving Him faithfully. Seek approval from Him rather than from the world around us. Galatians 2:20 and Philippians 3:7. Yan. Anong sabi dyan sa Galatians 2:20? Sabi dyan na hindi na ako ang nabubuhay, kundi ang nabubuhay na sa akin ay ang anak ng Diyos, Kristo. Di ba? Sabi niya, I'm no longer live in my flesh, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. And then ganun din, Philippians 3:7-10, sabi ni Paul, I want to know Christ and the fellowship of His suffering and becoming His death, becoming like Him in His death. Yan. So, identity in Christ. Yung discipleship, kaya ng sinasabi lagi natin, the ultimate goal or the final goal is Christ-likeness. Yeah? Christ-likeness. So, our word, ang ating kahalagahan ay nakasalalay sa pagiging katulad ng ating Panginoon at paglingkuran siya ng matapat. Seek approval from Him rather than from the world or others. Ang hanapin natin yung matuwa ang Diyos sa atin, matuwa ang Panginoon sa atin, kaysa ang matuwa ang tao. Yan, di ba? Kasi tayo, ang nature sa atin, yung natural sa atin yung bang we try to please people. Yeah? Outside. Okay? Magpapakabait ako kasi para matuwa sa akin si pastor, matuwa sa akin yung mga leaders sa church, gano'n. Pero, we are not doing it para matuwa sa atin ng Panginoon. That's wrong. Yeah? Dapat, we are doing it kasi gusto natin matuwa ang Diyos sa atin. Okay? To please God or to make Him proud of us or to seek approval from God, not from people. Approval meaning like, yung parang pag sinasabi sa atin ng boss natin na, oh, you did a good job. Yan yung approval. Okay, ayos yan. Tama yung ginawa mo. Ganon, ha? Minsan gusto natin yung tao ang mag-praise sa atin. Yeah? Pero mali yun. Dapat ang hinahanap natin yung ang Diyos ang sa atin. Yung mag-appreciate. Kaya kahit hindi tayo na-appreciate, for example, okay, minsan ganun tayo,
isa nag-ano tayo na nadi-disappoint tayo minsan na walang nag-appreciate sa akin. Ang sipag ko naman. Ako na lang lagi ang naglilinis dito. Ako na lang lagi nagliligpit ng upuan. Yan. Ako na lang nagliligpit ng music instrument. Pagkatapos ng service, ako nagliligpit ng microphone. Ako nagliligpit ng pulpit. Oh. Pag mag-uumpisa ang BTS, ako ang naglagay dito ng table. Walang table kasi dito. Ako ang naglagay ng ganito. Ako ang naglagay dito. Wala man lang tumulong sa akin. Yeah? Wala man lang nag-appreciate. Ganoon. Pag hinahanap natin yung gano'n, di-disappoint tayo. Kasi, di ba? Sometimes people don't care to appreciate your effort. Yeah? Nobody cares about your hard work, your effort, your sacrifice. Naiyak na si Mariel. Naiyak ka na, Mariel. Hindi. Diba? Tapik-tapikin ninyo yung katabi nyo. Baka kailangan nila ng kaya mo yan. Kailangan ng comfort. Tapik-tapikin nyo. Kaya mo yan, tol. Yan. Diyos, tapikin mo si Louie. Tapikin mo. Huwag mo lakasan. Yan. Kaya mo yan. 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 Ayan. Diyos. Kaya mo yan. Pag walang nagko-comfort sa'yo, walang nag-appreciate sa'yo, God knows. God sees you. Ang nakakakita ay ang Diyos. Amen? Alright. Number 4, pakibasa Diyos. Compassion and empathy. Respond to insults with love. Pray for those who mistreat us and seek their well-being. Just as Jesus did, rather than Retaliating. Romans 12, 9-21. Ayan. Compassion and empathy. Compassion, yung pagkahabag, maawa ka. Empathy, ang ibig sabihin ng empathy ay you feel what other people feel. Ayan. Sympathy, parang nakikita mo yung kanilang sitwasyon. Pero pag sinabing empathy, it is different. You feel what they feel. Parang ikaw yung nasa kanilang kalagayan. That is empathy. Wearing their own shoes. Parang ikaw yung nakasuot ng kanilang sapatos. Ang sapatos nila Adidas. Di ayos, di ha? O kaya Nike. Kaya Crocs. Crocs, Crocs. Crocs. Ayan. Empathy. Okay. Sabi doon, respond to insult with love. Pag ininsulto ka, insultuhin mo ba? Respond to insult, love. Ito yung pinakamahirap gawin di ba? Mga kapatid, ito yung pinakamahirap gawin. Imagine mo, ginawan ka ng masama, tapos, di ba? Tapos, anuhin mo pa. Hirap nun, no? Pero sinabi ni Jesus Christ sa Matthew, sabi, if somebody slap you with your left cheek, give your right cheek and let him slap you with your right. Diba? Grabe, no? Pag sinampal ka sa kabila, pasampal ka pa sa kanan, kaya mo ba na yun? Sa tingin nyo, kaya nyo yun? Yung bang ibig sabihin, diba? Hirap naman yun. Parang yung hirap gawin yun, no? Oo. Sige, sinampal ka, papasampal ka, pero may kutsilyo ka pala. Diba? Ang hirap gawin yan. Pero yan ang salita ng Diyos Pray. Sabi doon, imagine, pray for those who mistreat you. Who mistreat us. Yung mistreat parang nilamangan ka, dinaya ka, ininsulto ka, chinismis ka, siniraan ka. Imagine, siniraan ka. So, basahin lang natin yung Romans 12, 9-21. Kasi maganda yung sinasabi dyan Maraming teaching. Sinasabi dyan ni Paul. Yan, pakibasa ko kay Joel. Yan.
Pakinggan nyo mabuti. Yan. 12. Matutunayan Yeah. yung pagmamahala. Pakinggan mo. Wait lang. Pakinggan mo, Angel, ha? Ha? I love genuine. Okay. Para sa atin lahat yan. Para sa atin. Okay. Good. Para sa atin lahat. Okay. Kuya Joel. Basa. Kasaklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. Yun. Mahalan kayo bilang magkapatid Mhm. at panagahan ninyo ang iba. Ang pagpanagahan ninyo ang iba higit pa. Higit sa pagpapahalagan nyo sa inyo. Yun. Sige, tuloy. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Mhm. Gusto kayong maglingkod sa Aral. Aha. Magdala kayo dahil sa inyong pag-asa. Yun. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian Aha. at palaging manalangin. Mhm. Tumulong kayo Naiyak na si Angel. Ayan. mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga kagaibang lugar. Oh, patuloyin ang mga taga-ibang lugar. Yung mga taga-dagat-dagatan, patuloyin sa manggahan. Okay? Okay. Idalangin ninyo ang umusig sa inyo. Oh, dalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. No, huwag sumpain. Igalak kayo sa mga nagagalak Mhm. at makitangis sa mga tumatangis. Tumiiyak. Oh, makiiyak sa umiiyak. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, tip, at isama kayo. Kahit sa mga bingka. Yun. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napaka. Okay. Huwag ninyong gandihan ang masama. Ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Yun, pakibalik yung ano, Kuya Joel, yung part na yan. Wag niyong gantihan Huwag ninyong gandihan ng masama. ang masama. Wag niyong gantihan ng masama ang masama. Okay? Sikapin ninyong mamuhay ng marangal Oo. sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipabayan niyo yon sa galit ng Diyos. Sapagkat susulat, akin ang paghiganti. Ayun. Ako ang gaganti. Yeah. Sabi ng Panginoon. Yan. Dahil, kung nagugutom, inyong kaaway, kainin mo. Naku, pakainin eh. Delivery mo ng milk tea. Yun. Doon ka ng mga baga Baga. sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama. Yun. Daigin niyo na mabuti ang masama. Yun. Grabe, no? Ang lalim. Ang dami nun. Grabe si Paul, no? Love in action yan. Yun. Grabe. Compassion and empathy. Lahat yan, nandun na sa Romans verse 12. Love. Kung ano yung ano ng totoong, yung totoong ano ng love, meaning, no? Yung pinaka ibig sabihin ng pag-ibig. Okay? Question, baka may tanong kayo doon. Kagaya ni Jesus Christ, no? When He was on the cross. Ano sabi niya? Lord, sabi niya, Father, forgive them. Forgive them. Tinutukoy niya yung mga taong nagpako sa kanya, yung mga nag-aalipusta sa kanya, di ba? Iniinsulto siya. He was praying on the cross. Lord, sabi niya, Father God, forgive them for these people, for they do not know what they are doing. Di nila alam ang alang mga ginagawa. Di na naiintindihan. While on the cross, asking for forgiveness para sa mga taong yun na gumagawa ng masama sa kanya. Napakahirap, di ba? Pero yun ang salita ng Diyos na dapat nating matutunan. Kaya nga kayo ay mga, sabi ko sa inyo, you are not children anymore. Kayo sundalo na ng pananampalataya. Dapat ay mas malago na kayo, mas matured na kayo ngayon. Amen? Mas matibay na kayo. Hindi na kayo nasasaktan sa mga ibang mga bagay-bagay. No? Hindi na kayo balat sibuyas. Alam mo yun, ate, PJ? Yung matampuhin, balat sibuyas. Matampuhin, makanti lang, nagtatampo na. Pusong mamon, alam niyo rin yun, pusong mamon. Ganun din.
Pusong mamon, ibig sabihin nun ay sensitive. Ayan, madaling magtampo. Ayan. Pusong mamon to si PJ, parang yan. Ibig sabihin, matampuhin to si PJ. Ayan. Joke lang yun. Example lang. Nagtampo. Tampo na. Dapat hindi ka na matampuhin. Di ba, Josh? Hindi ka na matampuhin. Matampuhin ka ba, Josh? Oo. Ikaw ba, Mariel, matampuhin ka? Hindi. Oo. Alam nyo, pagka, ang sign ng isang Kristiyanong matibay na, yung nagmamature ka na, nasa level ka na ng maturity, ay hindi mo na pinapatulan yung mga negative things, mga negative words. Ayan. Alam ni Kuya Paulo yan. Di ba, Kuya Paulo? Pinalalampas mo na yan, yung mga ganun. Hindi ka na nakikipag-argue sa mga maliliit na bagay. Ako dati, konting bagay lang, nakikipagtalo ako. Ngayon, parang feeling ko, it's a useless. Useless eh. Yung makikipagtalo ka, waste of time. I-ano mo na lang yung i-reserve mo na lang ang heart mo sa peace, sa kapayapaan. Makikipag-away ka, makikipagtalo ka, wala ka rin namang mapapala doon. Sayang lang ang panahon mo. Amen? Yan. Oo. Relax lagi. At, kumbaga parang lipasin mo lahat ng nangyayari. God knows. Amen? Ganun lang yan, ni Mama Mariel. Huwag mo nang intindihin yung mga ganun, Mariel. Kaya na magtampo, okay? Patawarin mo na sila. Alright. Conclusion tayo. Bago tayo magsiwi. Uwi ka ba ngayon? Sa Taytay? Niremind mo sana ako para 19 tayo matapos. Kasi gabi ka na. Okay lang ba? May mga jeep pa. Doon sa Sabihin mo, pag walang jeep, tawagan ko yung mga jeep natin sa Cubao, no? Hindi pwede yung Di ba? Bawal eh. Bawal, di ba? Kung hindi pa naka-charge yun, di ba? Hanggang gate lang. Okay, conclusion. Ayan. Babasahin niya ni Kuya Joel. Pakibasa. Si Kuya Paulo na lang kasi kanina ka pa nagbasa ng Bible verse eh. Mapagod na. Yun lang. Encourages us to embrace our role as disciples, find strength in our identity in Christ, and respond to challenges with grace and love. Remember, discipleship isn't always easy. It involves messy, sacrificial love, yet it's profoundly rewarding as we follow Jesus and help others to do the same. Despite these challenges, discipleship remains central to the mission of the church. It's about following Jesus wholeheartedly and make Him known to others. Yon, thank you. Grabe yung boss mo, para pag-radyo Hollywood. Ayan, conclusion. Any question? May tanong ba kayo sa pinag-aralan natin?